Mayo 13, 2005, sa Pier 15 ng Manila South Harbor. Maaga pa lang, napuno na ang terminal ng mga pasaherong sabik sa kanilang paglalakbay. Ang malaking cruise ship na MV Perlas ng Silangan ay naghahanda na para sa isang paglalayag paikot sa Kabisayaan at isa-isang tinatanggap ang mga pasahero nito. Ito ay isang 4 na gabi, 5 araw na biyahe na dadaan sa Cebu, Iloilo at Bacolod bago bumalik sa Maynila. Sa araw na iyon, 847 na pasahero ang nakasakay, kabilang sa kanila ang isang mag-asawa. Ito ang kanilang kauna-unahang biyahe sa labas ng Luzon bilang selebrasyon ng kanilang ika-30 anibersaryo ng kasal. Ngunit pagkalipas ng 5 araw, nang dumaong pabalik ang barko sa Maynila, wala na ang anino ng dalawa. Sa kanilang kabin, naiwan ang kanilang mga pasaporte, pitaka at cellphone. Sa 847 na taong sakay ng barko, 2 tao lang ang naglaho. Ito ba ay isang aksidente o isang krimeng plinano? Ngayong gabi, sa Krimen at Katotohanan, tutuntunin natin ang kaso ng pagkawala ng isang pastor at ng kanyang asawa na naglayag sa isang cruise noong 2005. Ang inyong pagsuporta ay malaking tulong sa paggawa ng mga programang tulad nito. Ang nawawalang mag-asawa ay sina Pastor Ruben de la Cruz. Noon ay 58 taong gulang at ang kanyang may bahay na si Elena de la Cruz, 55 taong gulang. Sila ang nagtatag at namumuno sa liwanag sa Dilim Christian Fellowship, isang simbahan sa Quezon City. Si Pastor Ruben ang senior pastor ng simbahan. Ang simbahang ito ay nagsimula sa isang maliit na garahe noong 1980 na may bilang ng miyembrong hindi pa aabot sa 10. Ngunit pagkalipas ng 25 taon, noong 2005, ang Liwanag sa Dilim ay isa ng matatag na simbahan na may mahigit 300 miyembro. Kilala si Pastor Ruben sa kanyang malakas na boses na may halong puntong Bisaya at sa kanyang pagiging simple at madaling lapitan. Sa kanyang kabataan, nagsimula siyang mangaral sa isang mahirap na komunidad ng mga mangingisda sa Samar. Sa sariling sikap, itinayo niya ang simbahan mula sa wala. Isang kuwento ang tanyag sa loob at labas ng simbahan. Sa loob ng 25 taon, hindi siya pumalya kahit isang araw sa kanilang 5 AM prayer meeting. Dahil dito, iginagalang siya ng kanyang mga miyembro. At sa kanilang komunidad, ang pangalan niya ay katumbas na ng Liwanag sa Dilim Christian Fellowship. Ang kanyang asawa, si Elena, na 55 taong gulang noon, ay isang deaconess sa simbahan. Pastora ang tawag sa kanya ng mga miyembro. Malayo siya sa pagiging magarbo. Palaging simple ang kanyang pananamit, may mahinahong ngiti, at abala sa paghahanda ng pagkain para sa mga gawain sa simbahan. Ang kanyang araw-araw na gawain ay ang pagbisita at pagtulong sa mga pamilyang nangangailangan. Bagamat hindi siya palaging nasa harapan, siya ang itinuturing na ilaw ng tahanan ng simbahan, ang tahimik na nangangalaga sa lahat. Nagpakasal ang dalawa noong 1975. Si Ruben ay 28 taong gulang noon at si Elena naman ay 22. Sa pamamagitan ng isang kakilala, sila ay nagkakilala at agad na nagkasundong tahakin ang landas ng ministeryo. Nagsimula sila ng walang-wala. May mga panahon na sa isang maliit na inuupahang kwarto lang, sila nagsasagawa ng pagsamba. Lumipas ang 30 taon, ang simbahan sa kwarto ay naging isang disenteng gusali at ang mahirap na mag-asawa ay naging mga pastol ng 300 kaluluwa. Mayroon silang isang anak na lalaki, si Jericho de la Cruz, 31 taong gulang noon. Siya ang kanilang bugtong na anak na isinilang pagkatapos ng 5 taon ng kanilang kasal. Lumaki si Jericho sa simbahan. Naging aktibo siya sa Sunday School at naging leader ng youth group. Gaya ng inaasahan ng kanyang mga magulang, nag-aral siya ng teolohiya at nagpatuloy pa sa isang seminaryo sa Amerika. Nang bumalik siya noong 2003, nagsimula siyang maglingkod bilang associate pastor sa simbahan ng kanyang ama. Inaasahan ng lahat na balang araw, siya ang magmamana ng posisyon bilang senior pastor. Para sa mga miyembro, si Jericho ay isang matalino at mapagmahal na anak. Noong tagsibol ng 2005, papalapit na ang ika-30 anibersaryo ng kasal ni na Pastor Ruben at Pastora Elena na kilala bilang Pearl Wedding Anniversary. Ayon sa investigasyon, ang nagplano at nagbook ng cruise na ito ay ang kanilang anak na si Jericho. Sa kanyang testimonya sa pulisya, sinabi ni Jericho, buong buhay nila,
simbahan lang ang inasikaso nila. Gusto kong bigyan sila ng pagkakataong magkaroon ng oras para sa isa't isa. Ang biyaheng inirehistro niya ay isang cruise mula Maynila patungong Kabisayaan. Isang 4 na gabi, 5 araw na paglalakbay na dadaan sa Cebu, Iloilo at Bacolod. Mayo 2000, Biyernes. Ayon sa talaan ng barko, sina Pastor Ruben at Pastora Elena ay nag-check-in sa Manila South Harbor ng 9:12 a.m. Nakunan sila ng CCTV sa terminal. Nakasuot si Pastor Ruben ng isang asul na jacket at beige na pantalon, habang si Pastora Elena ay may suot na light purple na blusa at itim na pantalon. Hila-hila nila ang tig-isang maliit na maleta habang naglalakad papunta sa boarding gate. Si Jericho mismo ang naghatid sa kanyang mga magulang sa terminal noong umagang iyon. Sa CCTV sa labas ng terminal, nakita ang isang itim na sasakyan kung saan bumaba ang tatlo bandang 8:47 a.m. Sinabi ni Jericho sa pulisya na hinatid niya ang mga magulang hanggang sa entrance ng terminal at hinintay na makapasok sila sa boarding gate bago siya umalis. Ang MV Perlas ng Silangan ay isang malaking barko na may bigat na 50,000 gross tons. 12 palapag ang taas ng puting katawan nito. Ang cabin na itinalaga sa mag-asawang De La Cruz ay isang standard twin room sa ika-7 palapag. Ito ang pangalawang kwarto mula sa dulo ng gitnang pasilyo na may bintanang tanaw ang dagat. Alas 5 ng hapon, umalis ang MV Perlas ng Silangan sa pantalan ng Maynila. Ayon sa CCTV ng barko, matapos umalis, lumabas ang mag-asawa sa deck ng ika-7 palapag. Nakunan sila na magkatabing nakatayo sa may rehas, pinagmamasdan ang papalayong tanawin ng Maynila. Matapos ang halos 20 minuto, pumasok sila sa loob. Sa CCTV ng restaurant sa ika-6 na palapag, nakita silang pumasok bandang 6:14 p.m. Isang crew na nagtatrabaho doon ang nakakaalala sa kanila. Isang mag-asawang nasa katanghalang gulang na naupo sa isang mesa malapit sa bintana. Tahimik silang kumain at umalis nang walang anumang kakaibang napansin. Sa CCTV ng restaurant, naitala ang kanilang pag-alis bandang 7:23 p.m. Pagkatapos kumain, umakyat sila sa observation lounge sa ika-8 palapag, bandang 1 p.m. Nakunan sila ng CCTV doon. Nakaupo sila sa isang sofa, nakatingin sa labas. Pagkalipas ng halos 30 minuto, bandang 8:34 p.m., umalis sila sa lounge. Ito na ang huling kuha ng CCTV sa kanila. Mula noon, hindi na matukoy ang kanilang kinaroroonan. Sira pala ang CCTV sa pasilyo ng ika-7 palapag kung nasaan ang kanilang cabin. Ipinapalagay na bumalik sila sa kanilang kwarto, ngunit walang paraan para kumpirmahin ito. Wala ring crew na nakakita sa kanila pagkatapos ng gabing iyon. Iyon ang unang araw ng kanilang cruise, Mayo 13, 2005. Si Pastor Ruben de la Cruz ng Liwanag sa Dilim Christian Fellowship at ang kanyang asawang si Pastora Elena naglalakbay para sa kanilang ika-30 anibersaryo habang ang barko ay tumatawid sa dagat patungong Kabisayaan. Sa Quezon City naman, ang kanilang anak na si Jericho ang nangunguna sa evening service. Sa gabing iyon, wala namang kakaibang ikinilos si Jericho. Mayokwan Times, 8 a.m. Dumaong ang MV Perlas ng Silangan sa unang destinasyon nito, ang lungsod ng Cebu. Sina Pastor Ruben at Pastora Elena ay bumaba ng barko ng 9:27 a.m. Binigyan ng mga pasahero ng 8 oras na free time. Kailangan nilang bumalik sa barko bago mag-alas 4 ng hapon. Walang nakapagpatunay na nakita ang mag-asawa sa Cebu noong araw na iyon. Ngunit, ang kanilang mga pangalan ay nasa talaan ng mga bumalik sa barko. 3:41 p.m. Ruben at Elena de la Cruz. Magkasama silang bumalik mas maaga sa itinakdang oras. Mayo 15, dumating ang barko sa ikalawang destinasyon, ang lungsod ng Iloilo, 7 a.m. nang dumaong ito. Bilang City of Love, maraming pasyalan sa Iloilo. Sa araw na ito, hanggang alas 6 ng gabi ang kanilang free time. Ang talaan ng pagbaba ng mag-asawa ay 8:52 a.m. at ang pagbalik nila ay 5:38 p.m. Halos 9 na oras silang nanatili sa Iloilo. Walang record kung saan sila nagpunta o kung ano ang kanilang ginawa. Wala ring lumitaw na saksi. Ngunit, may isang kakaibang detalye. Isang record ng pagbili sa duty-free shop ng barko. Noong gabi ng Mayo 14, pagkatapos ng pagbisita sa Cebu, isang bote ng mamahaling brandy ang binili sa pangalan ni Elena de la Cruz. Kilala si Pastor Ruben na hindi umiinom ng alak.
Ayon sa mga taga-simbahan, ganoon din si Pastora Elena. Para kanino kaya ang regalo o may iba bang dahilan? Ang kahulugan ng pagbiling ito ay hindi nalinaw kahit sa kasagsagan ng investigasyon. Gabi ng Mayo Kisimana, matapos ang pagbisita sa Iloilo, nagsimulang maglayag ang MV Perlas ng Silangan patungo sa huling destinasyon nito, ang lungsod ng Bacolod. Inaasahan ang pagdating nito kinaumagahan ng Mayo 16. Noong gabing iyon, habang ang barko ay naglalayag sa Guimaras Strait, may isang pasaherong nakakita sa mag-asawang De La Cruz na Marites Villanueva, 48 taong gulang noon, isang pasahero mula Maynila. Kasama niya ang kanyang asawa para ipagdiwang ang kanilang ika-25 anibersaryo. Matapos ang insidente, nagbigay si Marites ng detalyadong salaysay sa pulisya. Ayon sa kanya, lampas alas 11 na ng gabi noon. Hindi siya makatulog kaya mag-isa siyang lumabas ng kabin. Tulog na ang kanyang asawa. Umakyat siya sa deck sa ika-8 palapag. Gusto lang daw niyang magpahangin. Ang outdoor deck sa ika-8 palapag ay nasa bandang likuran ng barko. Madilim ang ilaw at halos walang tao. Naglakad si Marites papunta sa rehas. Bigla, may narinig siyang mga boses mula sa kabilang dulo ng deck. Isang lalaki at isang babae na nagtatalo. Sa una, hindi niya ito pinansin. Away mag-asawa lang siguro, naisip niya. Ayaw sana niyang lumapit. Ngunit, palakas ng palakas ang kanilang mga boses, lalo na ang sa babae. Napatingin siya sa kanilang direksyon. Sa ilalim ng madilim na ilaw, nakita niya ang anino ng 2 tao, isang lalaki at isang babae na nasa katanghalang gulang. Masyadong malayo para makilala ang kanilang mga mukha, ngunit nakikita niya ang kanilang kilos. Ang lalaki ay nakayuko, habang ang babae ay galit na kumukumpas habang nagsasalita. Biglang, narinig ni Marites ang sinabi ng babae na dala ng hangin. Malinaw itong naaalala ni Marites. Paano mo nagawa sa akin to? Isang sigaw na puno ng sakit. Naaalala ni Marites ang emosyon sa boses na iyon. Galit at higit pa roon, isang malalim na pakiramdam ng pagkakanulo. Isang tinig na puno ng pighati. Hindi sumagot ang lalaki. Nanatili lang siyang nakayuko. Patuloy na nagsalita ang babae, ngunit hindi na ito marinig ni Marites. Maya-maya, tumalikod ang babae at pumasok sa loob ng barko. Ang lalaki ay nanatili doon ng ilang sandali bago dahan-dahang sumunod. Pinanood ni Marites ang eksena. Naramdaman niyang may malubhang problema ang mag-asawa, pero ayaw niyang makialam. Inisip niyang isa lang itong karaniwang pag-aaway. Bumalik siya sa kanyang cabin. Ngunit bakit siya sigurado na ang mag-asawang iyon ay sina Pastor Ruben at Pastora Elena? Ayon sa salaysay ni Marites, nakita na niya ang mag-asawa noong gabi ng Mayo 14 sa restaurant. Nagkataong magkatabi ang kanilang mga mesa. Sinabi pa raw niya sa kanyang asawa, ang sweet naman nila. Naantig siya sa kanilang itsura, magkatabing kumakain ng tahimik. Kaya natandaan niya ang kanilang pangangatawan at kasuotan. Ang mag-asawang nakita niya sa deck noong gabing iyon ang asul na jacket ng lalaki. Ang light purple na blusa ng babae pareho sa suot ng mag-asawang nakita niya sa restaurant. Paulit-ulit siyang tinanong ng mga investigador. At paulit-ulit din ang kanyang sagot. Gabi ng Mayo 15, bandang alas 11, sa deck ng ika-8 palapag, nakita niya ang isang mag-asawa na matinding nag-aaway. At ang mag-asawang iyon ay ang mag-asawang nakita niya sa restaurant noong nakaraang gabi. Nang ipakita sa kanya ng pulisya ang mga litrato ng mag-asawang De La Cruz mula sa embarkation, buong tiwala siyang sumagot. Sila nga po yan. Ngunit iyon lang ang kanyang nasaksihan. Hindi niya alam ang dahilan ng pag-aaway, kung bakit ganoon na lang kagalit si Pastora Elena, kung ano ang nagtulak sa kanya sa ganoong reaksyon, hindi alam ni Marites. Ngunit isang bagay ang malinaw. Sa pagitan ng mag-asawang 30 taon nang nagsasama, isang malubhang problema ang sumiklab. Ano ang nangyari sa kanila pagkatapos ng gabing iyon? Kinaumagahan ng Mayo 16, dumaong ang MV Perlas ng Silangan sa huling destinasyon nito, ang Bacolod. Sa talaan ng mga bumaba, wala ang pangalan ng mag-asawang De La Cruz. Hindi sila bumaba ng barko. May sakit kaya sila? O dahil sa pag-aaway nila noong nakaraang gabi? Hindi malaman ang dahilan. Sa buong araw ng Mayo 16, walang nakakaalam sa kanilang ginawa. Wala sila sa alinmang CCTV ng barko. Wala rin silang record ng pagkain sa restaurant. Hindi malaman kung nanatili lang sila sa kanilang kabin o kung wala na sila sa barko noon pa man. Alas 6 ng gabi ng Mayo 16,
Umalis ang MV Perlas ng silangan sa pantalan ng Bacolod. Nagsimula na ang huling yugto ng kanilang paglalakbay. Kinaumagahan ng Mayo 17, inaasahang darating ang barko sa Maynila. Ang araw na magtatapos ang 4 na gabi, 5 araw na cruise. Ang araw kung kailan babalik sa kanilang tahanan ang 847 na pasahero. Ngunit sa kanila, 2 ang hindi na nakabalik. Kalaunan, sinabi ni Marites. Mula noong gabing iyon sa deck, hindi na sila nawala sa isip ko. Kinaumagahan, hinanap niya ang mag-asawa sa restaurant, ngunit hindi niya sila nakita. Pagdating sa Maynila, hinanap niya sila sa disembarkation area, pero wala pa rin. Noong una, inisip niyang nagkasalisihan lang sila. Ilang araw pagkatapos, nang mabalitaan niya sa TV ang tungkol sa isang nawawalang mag-asawa sa cruise, doon niya napagtanto ang kahalagahan ng kanyang nakita. Agad siyang tumawag sa pulisya. Ang kanyang testimonya ang naging pangunahing susi sa kasong ito. Gabi ng Mayo 11, nagkaroon ng matinding pag-aaway ang mag-asawang De La Cruz at kinabukasan, hindi na sila nakita. May koneksyon ba ang dalawang pangyayaring ito? Paano mo nagawa sa akin to? Ano ang laman ng sigaw na iyon ni Pastora Elena? Ano ang nangyari sa loob ng 30 taon nilang pagsasama? O ano ang nalaman niya sa gitna ng biyaheng iyon? Kinailangang hanapin ng mga investigador ang sagot. Hapon ng Mayo 17, alas 2, dumaong ang MV Perlas ng silangan sa Manila South Harbor. Tapos na ang kanilang 4 na gabi, 5 araw na paglalayag. Dahan-dahang pumarada ang dambuhalang barko sa pantalan. Nagsimula ang pagbaba ng mga pasahero bandang 2:07 p.m. 847 na pasahero ang bumaba gamit ang passenger bridge papasok sa terminal. Bandang 30 p.m., halos lahat ng pasahero ay nakababa na. Sinimulang suriin ng mga crew ang listahan ng mga pasahero, isang karaniwang proseso para malaman kung may naiwan pa sa barko. 2 pangalan ang hindi nakacheck sa listahan, Ruben de la Cruz at Elena de la Cruz. Mga bisita sa cabin 712, isang standard twin room sa ICA, 7 palapag. 2 beses silang tinawag sa public address system, ngunit walang sumagot. Isang crew ang umakyat sa cabin 712 at kumatok, ngunit wala pa ring tugon. Bandang alas 4 ng hapon, isang security officer ang gumamit ng master key para buksan ang pinto. Walang tao sa loob, ngunit naroon pa ang lahat ng kanilang gamit. Ang 2 kama ay maayos. Ang 2 maleta ay nasa isang sulok. Sa ibabaw ng mesa, naroon ang 2 pasaporte, 2 pitaka, 2 cellphone, at 2 cabin keycard. Tao lang ang wala. Sa utos ng kapitan, lahat ng crew ay nag-search sa buong barko. Ang mga restaurant, bar, lounge, teatro, casino, swimming pool, sauna, gym, lahat ng pampublikong lugar, banyo, emergency exit, bodega, at maging ang mga lugar na para lang sa crew. Mahigit 2 oras silang naghalughog, ngunit hindi natagpuan ng mag-asawa. Nang muling suriin ang disembarkation records, wala ang pangalan ni Ruben at Elena sa listahan ng mga bumaba sa Maynila. Wala rin sa listahan ng mga bumaba sa Bacolod. Ang huling na italang aktibidad nila ay ang pagbalik sa barko mula sa Iloilo, 5:08 p.m. ng Mayo 15. Pagkatapos noon, wala nang record na lumabas sila ng barko. 6:07 p.m. Inutusan ng kapitan ang kanyang tauhan na tumawag sa Philippine Coast Guard, PCG. 2 pasahero ang nawawala at lahat ng gamit ay naiwan sa cabin. 7:02 p.m. Umakyat ang mga investigador ng PCG sa MV Perlas ng silangan. Agad na isinara ang cabin, 712, para sa investigasyon. Sinuri ng mga investigador ang bawat sulok ng kwarto. Walang kakaibang marka sa kumot. Walang kahina-hinala sa banyo. Kinolekta ang mga gamit sa mesa. 2 pasaporte na may pangalang Ruben de la Cruz, isinilang noong 1947, at Elena de la Cruz, isinilang noong 1950. Ang mga pitaka ay may lamang pera. Ang kay Ruben ay may P22,000 at ang kay Elena ay may P14,000 diso. Naroon din ang kanilang mga credit card. Maliit ang posibilidad na pagnanakaw ang motibo. Ang 2 cellphone ay naubusan na ng baterya. Kinuha ito bilang ebidensya para sa forensic analysis. Ang 2 maleta ay puno ng damit, toiletries, kamera at gamot. Maayos ang pagkakalagay na para bang hindi pa sila naghahandang umuwi. Sinuri rin ang safe sa loob ng kabin. May laman itong 100,000 na cash at isang bote ng brandy.
Ang brandy ay nasa orihinal pa nitong packaging mula sa duty-free shop, ang binili ni Pastora Elena noong gabi ng Mayo 14. Bandang alas 8 ng gabi, sinubukang tawagan ng PCG ang pamilya ng mga nawawala. Ang emergency contact sa kanilang papeles ay ang anak nilang si Jericho. Tumawag sila kay Jericho at ipinaliwanag ang sitwasyon. Hindi bumaba ang kanyang mga magulang sa barko at hindi sila mahanap. 9:14 p.m. Dumating si Jericho sa Manila South Harbor. Ayon sa talaan ng PCG, halatang halata ang kanyang pagkabigla. Paulit-ulit niyang tinanong ang mga investigador, "Sigurado po ba kayong wala sila diyan?" Dinala siya sa cabin 712. Nang makita niya ang mga gamit ng kanyang magulang sa mesa, naiyak siya. Tinanong siya ng mga investigador kung may kakaibang sinabi ang kanyang mga magulang kamakailan o kung may problema ba sila. "Wala po," sagot ni Jericho. Napakabuti po ng pagsasama nila. 30 taon na silang magkasama. Nagmakaawa siyang hanapin ang kanyang mga magulang. Habang lumalalim ang gabi, sinimulan ang paunang interogasyon sa mga crew. Ang cabin steward ng cabin 712, mga staff sa restaurant, at mga security na nagpapatrolya. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nakakita sa mag-asawa pagkatapos ng gabi ng Mayo 17. Walang nakapagpatunay na nakita sila noong Mayo 16 at 17. Kinuha ng mga investigador ang mga kopya ng CCTV. Ang huling kuha sa kanila ay 1:14 p.m. ng Mayo 15 habang papalabas sa observation lounge sa ika-8 palapag. Pagkatapos noon, wala na dahil sira ang CCTV sa pasilyo ng ika-7 palapag. Saan sila nagpunta pagkatapos ng 8:34 p.m. ng Mayo 15? Kung bumalik sila sa kanilang cabin, bakit hindi sila nakunan ng kahit anong CCTV kinabukasan? Wala sila sa restaurant, sa deck o sa mga pasilyo. Kumpirmadong hindi sila bumaba sa Bacolod noong Mayo 16. Kung ganoon, dapat ay nasa loob sila ng barko mula gabi ng Mayo 15 hanggang sa pagdaong sa Maynila noong Mayo 15. Pero bakit walang nakakita sa kanila? Pagsapit ng hating gabi ng Mayo 17 na, opisyal nang idineklara bilang missing person sina Pastor Ruben at Pastora Elena. Agad na nagsimula ang PCG ng formal na investigasyon. Ito ang kauna-unahang kaso ng pagkawala ng pasahero sa isang cruise ship sa Maynila. Nanatili si Jericho sa terminal hanggang madaling araw. Ayon sa talaan ng PCG, paulit-ulit niyang sinasabi, "Paano naman po mawawala na lang basta ang isang tao?" Sa 847 na taong sakay ng barko, 2 tao lang ang naglaho na parang bula. Aksidente ba ito? Nahulog kaya sila sa dagat mula sa deck sa gitna ng gabi? Pagpapakamatay? Sabay kaya silang nagpasya na tapusin ang kanilang buhay? O pagpatay? Mayroon kayang gumawa sa kanila ng masama? Wala pang masagot ang mga investigador. Isang bagay lang ang sigurado. Sina Pastor Ruben at Pastora Elena ay nawala sa barkong iyon. At ang matinding pag-aaway na nasaksihan ni Marites noong gabi ng Mayo 15, ano ang kinalaman nito sa kanilang pagkawala? Nagsisimula pa lang ang investigasyon. Mayo 18, inilipat ng Philippine Coast Guard ang kaso sa kanilang Criminal Investigation Group. Isang hakbang na nagpapahiwatig na tinitingnan na nila ang posibilidad ng isang krimen. Ang namuno sa kaso ay si Lieutenant J.C. Serrano, 15 taong gulang noon. May karanasan na siya sa mga kaso ng pagkamatay sa dagat at krimen sa loob ng barko. Ngunit, ito ang una niyang kaso ng pagkawala ng tao sa isang cruise ship. Binuo ni Lieutenant Serrano ang kanyang team at sinimulan ang malawakang investigasyon sa MV Perlas ng Silangan. Una nilang sinuri ang mga CCTV recording. May kabuuang 127 na CCTV camera sa barko na nakakalat sa lobby, mga restaurant, bar, lounge, teatro, casino, mga deck at pasilyo. Kinuha ng team ang 5 araw na footage mula Mayo 13 hanggang 17 para matunton ang bawat galaw ng mag-asawa. Noong Mayo 13, araw ng pag-alis, maraming beses silang nakita sa video, sa deck, sa restaurant, sa lounge. Noong Mayo 14 at 15, paminsan-minsan din silang nakukunan. Ngunit pagkatapos ng 8:34 p.m. ng Mayo 15, wala na. Ang paglabas nila sa observation lounge sa ika-8 palapag ang huli. Paulit-ulit na pinanood ng team ang lahat ng footage pagkatapos noon, buong araw ng Mayo 16 at hanggang sa pagdaong noong Mayo 17. Wala na ang anino ng mag-asawa. Ngunit may natuklasang malaking problema. Sa 4 na CCTV sa pasilyo ng ika-8
7 palapag, 2 ang hindi gumagana. Ito ang mga kamera sa may hagdanan at sa may emergency exit. Ang cabin, 712, ay sakop ng 2 kamerang ito. Kung gumagana lang sana ang mga ito, nakita sana kung sino ang pumasok o lumabas sa kanilang cabin. Ngunit, parehong sira ang mga ito mula pa noong hapon ng Mayo 14. Ipinatawag ng team ang security chief ng MV Perlas ng Silangan, si Francisco Kiko Magsaysay, 45 taong gulang noon, isang veteranong crew na 7 taon nang nagtatrabaho sa barko. Ayon sa salaysay ni Magsaysay, napansin ang sira sa 2 CCTV noong hapon ng Mayo 14, bandang alas 3, habang nagsasagawa ng routine check. Isang problema raw sa wiring. Humingi na raw siya ng tulong sa technical team, ngunit mahirap kumuha ng pyesa habang naglalayag. Plano raw nilang ayusin ito pagdating sa Maynila. Naghinala ang mga investigador. Hapon ng Mayo 14, iyon ang panahon kung kailan kararating lang ng mag-asawa mula sa Cebu. Ang gabi ng Mayo 15 ang pag-aaway. At noong Mayo 16 sila nawala. Nagkataon lang ba na sira ang CCTV na nakatutok sa kanilang cabin sa mismong mga araw na iyon? Sinuri ng team ang posibilidad ng sabotahe. Iginiit ni Magsaysay na natural ang sira dahil sa lumang wiring. Nagpakita pa siya ng maintenance log na tumutugma sa kanyang sinabi. Ngunit hindi kumbinsido ang team. Masyadong perpekto ang tiempo ng pagkasira ng CCTV. Sunod, inimbestigahan ang mga pasahero. Sa 845 na natirang pasahero, sinubukang kontakin ang lahat ng Pilipino. Tinanong kung may nakita silang kakaiba o kung natatandaan nila ang nawawalang mag-asawa. Karamihan ay hindi sila naaalala. Sa isang malaking barko, mahirap matandaan ang isang partikular na pasahero. Iilan lang ang nagsabing nakita nila ang isang mag-asawa sa restaurant o sa deck, pero wala silang napansing kakaiba. Ang testimonya lang ni Marites Villanueva ang may laman. Muling ipinatawag si Marites. Inulit niya ang kanyang salaysay. Paano mo nagawa sa akin to? Malinaw pa rin sa alaala niya ang sigaw na iyon. Sinimulang alamin ng team ang dahilan ng pag-aaway. Ano ang nangyari sa 30 taon nilang pagsasama? Muling tinawagan si Jericho. May problema ba ang kanyang mga magulang? Nag-away ba sila kamakailan? Wala po, sagot ni Jericho. Kilala po sila sa pagiging maayos ng pagsasama. Inimbestigahan din ang mga taga-simbahan. Ang mga elder at deaconess ay sunod-sunod na tinanong. Lahat sila ay nagsabing mabuti ang pagsasama ng mag-asawa. Para silang magkaibigan na sabay na nagtayo ng simbahan, sabi ng isa. Nang tanungin kung nakita na ba nilang nag-away ang mga ito, lahat ay nagsabing hindi. Ngunit may isang palaisipan. Totoo ang nasaksihan ni Marites. Detalyado at consistent ang kanyang salaysay. Kung ganoon, bakit sila nag-away ng ganoon katindi? Ito ba ang una sa 30 taon? O mayroon ba silang problemang hindi alam ng iba? Hinintay ng team ang resulta ng forensic analysis sa kanilang mga cellphone. Mayo, 22, lumabas ang resulta. Walang kahina-hinala sa cellphone ni Pastor Ruben. Puro tawag at text tungkol sa gawain sa simbahan. Ganoon din ang kay Pastora Elena. Ngunit, may isang kakaibang text message. Isang mensaheng natanggap niya noong Mayo 15 kung 4:05 PM. Galing ito sa kanyang asawang si Pastor Ruben. Isang linya lang. Patawarin mo ako. Ano ang ibig sabihin nito? Mayo 15, 4:17 PM. Nasa Iloilo pa sila. Ibig sabihin, magkahiwalay sila noon. At noong gabi ring iyon, naganap ang pag-aaway sa deck. Ano ang koneksyon ng text na, patawarin mo ako sa pag-aaway na iyon? Tinanong si Jericho tungkol dito. Alam ba niya kung bakit hihingi ng tawad ang kanyang ama sa kanyang ina? Hindi ko po alam, sagot niya. Bihira pong gawin yan ni Papa. Mayo 23, sinimulan ang search and rescue operation sa dagat. Ang ruta ng MV Perlas ng Silangan mula Visayas pabalik ng Maynila ay sinuyod ng mga barko at helicopter ng Coast Guard. Kung nahulog sila sa dagat, maaaring lumitaw ang kanilang mga bangkay. 4 na araw ang operasyon, ngunit walang natagpuan. Walang katawan, bumuo ang team ng 3 teorya. Aksidente, nadulas sa deck o tinangay ng alon. Ngunit mahirap paniwalaan na sabay silang mahuhulog. Pagpapakamatay, sabay na tumalon sa dagat. Ngunit walang senyales ng depresyon sa kanila. Bilang pastor, itinuturing ni Ruben na kasalanan ang pagpapakamatay. Pagpatay, may pumatay sa kanila,
at itinapon ang mga bangkay sa dagat. Ngunit, sino ang salarin? Ano ang motibo? Walang sino man sa 847 na pasahero ang may alitan sa kanila. Sinuri rin ang 312 na crew ng barko, ngunit wala ring nakitang motibo. Nagtapos ang investigasyon sa isang pader. Sira ang CCTV. Limitado ang saksi. Walang bangkay, walang ebidensya. Hindi matukoy kung aksidente, pagpapakamatay o pagpatay. Noong Hunyo, gumawa ng report ang team. Ang konklusyon, pagkawala na hindi matukoy ang dahilan. May hinala ng krimen, ngunit walang ebidensya. Ang kaso ay nanatiling bukas, ngunit walang nangungunang investigasyon. Ngunit hindi binitawan ni Lieutenant Serrano ang kaso. Paminsan-minsan, binabalikan niya ang mga file, umaasang may lilitaw na bagong ebidensya. Pero wala. Saan napunta ang mag-asawang De La Cruz? Bakit sila nawala? Sino ang nasa likod nito? Dahil walang mahanap na sagot sa loob ng barko, nagpasya si Lieutenant Serrano na maghanap sa labas. Sinimulan niyang alamin ang buhay ng mag-asawa, ang dahilan ng pag-aaway, ang kahulugan ng text na, "Patawarin mo ako, baka nasa pang-araw-araw nilang buhay ang sagot." Sinimulan ng team ang masusing investigasyon sa liwanag sa Dilim Christian Fellowship. Kinuha nila ang mga financial records, mga dokumento, at muling kinausap ang mga miyembro. Sa pagkakataong ito, hindi lang tungkol sa kanilang pagkatao ang tanong, kundi pati na rin sa kanilang pribadong buhay. Sa prosesong ito, isang pangalan ang paulit-ulit na lumabas, Cynthia Reyes. Si Cynthia, 42 taong gulang noon, ay ang administrative assistant ng simbahan mula pa noong 1998. Siya ang namamahala sa lahat ng papeles, pera, at schedule ni Pastor Ruben. Para sa mga miyembro, siya ay isang mahusay at tapat na manggagawa. Ngunit, napansin ng team na kapag tinatanong ang mga miyembro tungkol kay Cynthia, nagiging mailap sila sa pagsagot. Mahusay siya, magaling magtrabaho, iyon lang ang sinasabi nila. Kapag tinatanong ng mas detalyado, sinasabi nilang hindi nila alam. Para silang may itinatago. Kinausap ng team ang isang matandang elder ng simbahan, si Calando, 87 taong gulang. Isa siya sa mga unang miyembro at kanang kamay ni Pastor Ruben. Noong una, ayaw din niyang magsalita. Ngunit nang ipaliwanag ni Lieutenant Serrano ang kahalagahan ng kanyang tulong, nagsalita na siya. At nakakagulat ang kanyang sinabi. Ayon kay Calando, matagal nang may tsismis sa simbahan. Isang tsismis tungkol sa espesyal na ugnayan ni na Pastor Ruben at Cynthia Reyes. Hindi niya alam kung kailan nagsimula, ngunit ilang taon na raw itong pinag-uusapan. Wala raw siyang direktang nakita, pero may mga kahina-hinalang pangyayari. Madalas daw na silang dalawa lang ang umaalis para sa mga official business. Madalas din silang naiiwan sa opisina ng simbahan hanggang gabi. At kakaiba raw ang pagiging malapit ni Cynthia kay Pastor Ruben. Hindi ito sapat para sabihing may relasyon sila, pero sapat para magsimula ng tsismis. Tinanong daw minsan ni Calando si Pastor Ruben tungkol dito. Ang sagot ng pastor, "Huwag mong pansinin ang mga walang basehang tsismis." Tinanong ng team kung alam ni Pastora Elena ang tungkol dito. "Hindi ko sigurado," sabi ni Calando. Hindi nagsasalita ng ganyan si Pastora, kahit alam niya, hindi niya ipapahalata. Pero ang tsismis, imposibleng hindi makarating sa kanya. Hinanap ng team si Cynthia Reyes, ngunit wala na siya sa simbahan. Ayon sa records, nag-resign siya noong Mayo 23, 2005. 11 araw lang pagkatapos mawala ang mag-asawa. Ang dahilan, personal na rason. Pagkatapos noon, hindi na siya makontak. Ayon sa mga kapitbahay, bigla siyang lumipat ng bahay noong katapusan ng Mayo. Walang nakakaalam kung saan. Sinundan ng team ang kanyang record. Lumipat siya mula Quezon City papuntang Cavite. Natagpuan siya ng mga pulis sa isang maliit na apartment doon. Nagulat siya nang makita ang mga pulis. Itinanggi niya ang relasyon nila ni Pastor Ruben. Tsismis lang daw iyon. Ang pag-alis niya sa simbahan at paglipat ng bahay ay dahil daw sa personal na problema. Ayaw niyang sabihin kung ano. Nang tanungin kung may kinalaman siya sa pagkawala ng mag-asawa, mariin niyang itinanggi. "Wala akong kinalaman dyan. Nasa Quezon City ako. Nasa barko sila. Paanong magkakaroon ako ng kinalaman?" Tama siya. Mula Mayo 11 hanggang 17, nasa Quezon City si Cynthia base sa kanyang mga record sa simbahan. Wala rin ang pangalan niya sa listahan ng mga pasahero. Ngunit may isang posibilidad. Siya ang motibo. Kung totoo ang relasyon nila ni Pastor Ruben, at nalaman ito ni Pastora Elena sa gitna ng biyahe,
Maipapaliwanag nito ang pag-aaway sa deck. Ang sigaw na, "Paano mo nagawa sa akin to?" Muling sinuri ng team ang cellphone ni Pastor Ruben. May mga tawag at text sila ni Cynthia, pero lahat ay tungkol sa trabaho. Walang ebidensya ng relasyon, ngunit may bakas ng mga tinanggal na mensahe sa cellphone ng pastor. Sinubukang i-recover, pero nabigo. Muling hinarap si Cynthia. Wala raw siyang tinanggal na text. Sinuri rin ang cellphone niya, pero wala ring nakita. Muling sumapit sa pader ang investigasyon. Ang hinala ay nanatiling hinala. Walang ebidensya. Si Cynthia ay pinalaya matapos ang interogasyon. Hindi na siya bumalik sa Quezon City at tuluyan nang nawala sa radar ng simbahan. Lumipas ang 2005. Walang bagong ebidensya. Ang kaso ay nauwi sa pagiging cold case. Noong Disyembre, inilagay ang kaso sa unsolved file. Hindi ito opisyal na isinara, ngunit wala nang aktibong nag-iimbestiga. Lumipas ang 2006. Hindi pa rin bumabalik sina Pastor Ruben at Pastora Elena. Ang liwanag sa Dilim Christian Fellowship ay pinamunuan ng anak nilang si Jericho kasama ang mga elder. Ginawa ni Jericho ang lahat para hanapin ang kanyang mga magulang. Kumuha siya ng private investigator para mag-imbestiga sa Cebu, Iloilo at Bacolod. Nagbabaka sakaling may nakakita sa kanila. Wala silang nahanap. Si Jericho mismo ay paulit-ulit na bumisita sa mga lugar na iyon. Nakipag-usap sa mga lokal na pulis, nag-iwan ng mga poster. Ang kanyang kuwento ay nailathala pa sa mga lokal na diaryo doon. Mapagmahal na anak, hinahanap ang nawawalang mga magulang. Sa Maynila, palagi niyang kinukulit ang PCG. May bago na ba? May progreso ba? At palaging iisa ang sagot ni Lieutenant Serrano. Wala pa. Mayo 20, 2006, unang anibersaryo ng kanilang pagkawala. Nagdaos si Jericho ng isang memorial service. Mahigit 300 miyembro ang dumalo. Sa pulpito, habang nakatingin sa larawan ng kanyang mga magulang, sinabi ni Jericho, "Hahanapin ko po kayo. Buhay man o patay, hahanapin ko kayo." Umiiyak siya. Umiiyak din ang mga miyembro. Lumipas ang mga taon, 2007, 2008, 2009, 2010. Walang nagbago. Si Jericho ay taon-taong nagdaraos ng memorial service. Para sa mga miyembro, siya ay isang huwarang anak na sa gitna ng pighati ay patuloy na pinangangalagaan ang simbahan. Noong 2011, 6 na taon ng pagkawala, nagsampa si Jericho ng petisyon sa korte para ideklarang presumed dead ang kanyang mga magulang. Ayon sa batas, pagkatapos ng 5 taon na walang balita, maaaring ideklarang pumanaw na ang isang tao. Kapag nangyari ito, maaari nang ayusin ang kanilang mga ari-arian at mana. Noong Marso 2012, inaprubahan ng korte ang petisyon. Sina Ruben at Elena de la Cruz ay opisyal nang idineklarang pumanaw noong Mayo 17, 2005. Pagkatapos nito, formal nang iniluklok si Jericho bilang senior pastor ng liwanag sa Dilim Christian Fellowship. Minana niya ang posisyon ng kanyang ama. Sa kanyang inaugurasyon, nangako siyang ipagpapatuloy ang nasimulan ng kanyang mga magulang. Parang natapos na ang lahat. Ang kaso ay tila nalibing na sa kasaysayan. Ngunit noong taglagas ng 2012, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Isang tawag ang natanggap ng Philippine Coast Guard. Isang babae na may banyagang punto ang tumawag. Sinabi niyang may alam siya tungkol sa 2005 cruise ship disappearance case. May nakita raw siya sa barkong iyon. Noong una, inakala ng operator na prank call lang. 7 taon na ang nakalipas, ngunit seryoso ang boses ng babae. Nag-iwan siya ng pangalan at contact number. Maria Santos, isang Pilipina, dating crew ng MV Perlas ng Silangan. Agad na ipinasa ang impormasyon kay Lieutenant JC Serrano na nasa CIG pa rin. Hindi niya kinalimutan ang kasong ito. Agad niyang tinawagan si Maria Santos. Si Maria Santos, 28 taong gulang noong 2005, ay isang cabin steward sa MV Perlas ng Silangan. Ang isa sa mga lugar na kanyang responsibilidad ay ang ICA 7 Palapag, kasama roon ang cabin 712. Nakausap ni Lieutenant Serrano si Maria na nasa probinsya na. Umalis siya sa cruise line noong 2008 at umuwi na. "Ano po ang nakita ninyo 7 taon na ang nakalipas?" tanong ni Serrano. Huminga ng malalim si Maria at nagsimulang magkuwento. Madaling araw daw iyon ng Mayo 16, bago dumating sa Bacolod bandang 3:00 ng umaga. Naka-duty siya noon,
Habang nagpapatrolya sa pasilyo ng ika-7 palapag, may narinig siyang kakaibang ingay malapit sa kabin 712. Isang malakas na kalabog. Tumigil siya. Maya-maya, bumukas ang pinto ng kabin 712. Isang lalaki ang lumabas. Mga 30s ang edad, nakaitim na long-sleeved shirt at itim na pantalon. Nagtama ang kanilang mga mata. Natigilan ang lalaki, ngunit agad na yumuko at mabilis na naglakad palayo. Nakita ni Maria ang mukha ng lalaki. Nagtaka siya. Ang nakatira sa cabin 712 ay isang mag-asawang nasa 50s. Ngunit ang lumabas ay isang mas batang lalaki. Nag-alinlangan si Maria. Kakatok sana siya para suriin, ngunit ayaw niyang gisingin ang mga bisita. Inisip niyang kung may problema, sila na mismo ang tatawag, kaya hinayaan na lang niya. Kinabukasan, nang malaman niyang nawawala ang mga bisita sa cabin 712, naalala niya ang nakita niya. Sinabi niya ito sa kanyang supervisor. Ngunit pinagsabihan siya ng supervisor, "Huwag mong sasabihin yan sa pulis. Magiging komplikado lang ang lahat." Tinawag pa siya ng isang opisyal ng cruise line at binalaan, "Kalimutan mo na ang nakita mo. Kung magkukuwento ka, ikaw ang mapapahamak." Natakot si Maria, kaya noong 2005, nagsinungaling siya sa mga investigador at sinabing wala siyang nakita. Ngunit sa loob ng 7 taon, binagabag siya ng kanyang konsensya. Ang mukha ng lalaki, ang titig nito. Noong 2012, nabasa niya ulit ang tungkol sa kaso sa internet. Nalaman niyang hinahanap pa rin ng anak ang kanyang mga magulang. Hindi na niya kaya ang pananahimik. Tinawagan niya ang PCG. Para kay Lieutenant Serrano, ito ang breakthrough na 7 taon niyang hinintay. Isang misteryosong lalaki sa cabin 712, madaling araw ng Mayo 16. Kung malalaman nila kung sino siya, malulutas ang kaso. "Naaalala niyo po ba ang mukha niya?" tanong ni Serrano. "Opo," sagot ni Maria. "Hindi ko po malilimutan ang mukha at mga matang iyon." Muling nabuhay ang investigasyon. Kinuha ni Lieutenant Serrano ang listahan ng 847 na pasahero. Ang lalaking nakita ni Maria ay isa sa kanila. Ayon kay Maria, ang lalaki ay naglakad pakaliwa, papunta sa direksyon ng emergency stairs. Sa direksyong iyon ay ang mga cabin mula 701 hanggang 701. Kung pasahero siya sa ika-7 palapag, malamang na doon ang kuwarto niya. 2 cabin lang sa lugar na iyon ang inuukupa ng isang lalaking nasa 30s. Ang cabin 701, isang negosyanteng Hapon, at cabin 708, isang Pilipinong nagngangalang Miguel Gonzales. Nakuha ni Serrano ang mga litrato sa pasaporte ng dalawa. Sa isang video call, ipinakita niya ito kay Maria. "Hindi po siya," sabi ni Maria sa litrato ng Hapon. "Hindi rin po siya," sabi niya sa litrato ni Miguel Gonzales. Nalito si Serrano, pero iginiit ni Maria, "Hindi man sila ang nasa litrato, pero sigurado po akong nasa barkong iyon ang nakita ko." Dalawa ang posibilidad. Nagkakamali si Maria o may gumamit ng pekeng pagkakakilanlan. Pinili ni Serrano ang ikalawang teorya. Muli niyang sinuri ang record ni Miguel Gonzales. Pinuntahan ni Lieutenant Serrano ang address ni Miguel Gonzales sa Maynila. Isang lalaking nasa 50s ang nagbukas. Nang tanungin kung siya si Miguel Gonzales, sumagot ito ng oo. "Sumakay po ba kayo sa MV Perlas ng Silangan noong 2005? Tanong ni Serrano. "Hindi," sagot ng lalaki. "Hindi pa ako nakakasakay sa barkong yan." Nang tanungin kung nawalan ba siya ng pasaporte noong 2005, naalala ng lalaki, "Oo nga, nawala ang passport ko noon. Nag-report ako at kumuha ng bago." Kumpirmado. May gumamit ng pasaporte ni Miguel Gonzales. Ang taong iyon ang nasa cabin 712. Ang salarin ay nagtago sa likod ng ibang pangalan. Gumawa ng isang huling hakbang si Serrano. Ipinadala niya kay Maria ang mga litrato ng lahat ng 847 na pasahero. Pagkalipas ng ilang araw, tumawag si Maria, nanginginig ang boses. "Nahanap ko na po, siya po ito." Ang tinuro niyang litrato ay hindi nasa listahan ng mga pasahero. Ito ay litrato mula sa file ng pamilya ng mga biktima. Ito ang litrato sa pasaporte ni Jericho de la Cruz, ang anak na naghahanap. Ang kaawa-awang ulila, ang mapagmahal na pastor. Siya ang lalaking nakita ni Maria na lumabas sa kabin ng kanyang mga magulang. Kinilabutan si Lieutenant Serrano. Ang lahat ba ng ito ay isang malaking pag-arte? Oktubre 28, 2012, 7 a.m. Sa liwanag sa Dilim Christian Fellowship,
Katatapos lang ni Pastor Jericho de la Cruz ng kanilang dawn prayer meeting, paglabas niya ng opisina, 3 lalaki ang naghihintay sa kanya. Philippine Coast Guard, Criminal Investigation Group. Jericho de la Cruz, kailangan niyo pong sumama sa amin. Dinala si Jericho sa headquarters ng PCG. Sa simula, itinanggi niya ang lahat. Oo, nasa barko ako, pag-amin niya. Pero para sorpresahin sila. Nang puntahan ko sila sa cabin, wala na sila. Ngunit hindi naniwala si Serrano. Bakit gagamit ng pekeng pasaporte para sa isang sorpresa? Bakit nagsinungaling sa loob ng 7 taon? Sunod-sunod na lumabas ang ebidensya. Isang malaking life insurance policy na nagkakahalaga ng 1 milyon na kinuha ni Jericho para sa kanyang mga magulang 2 buwan bago ang biyahe. Ang 40 milyon na nawawala sa pondo ng simbahan na ginamit pala ni Pastor Ruben para sa kanyang relasyon kay Cynthia Reyes, isang katotohanang matagal nang alam ni Jericho base sa mga file na nakuha sa kanyang computer. At ang testimonya ng security chief na si Francisco Magsaysay na umaming binayaran siya ni Jericho ng 500,000 pesos para sirain ang mga CCTV. Pebrero 2013, sinampahan ng kasong parricide si Jericho de la Cruz. Sa korte, patuloy niyang itinanggi ang krimen. Ngunit, ang mga ebidensya ang ninakaw na pagkakakilanlan. Ang insurance, ang sinuhulang security, ang testimonya ni Maria Santos, ang 7 taong pag-arte ay sapat na para idiin siya. Nang bigyan siya ng huling pagkakataon na magsalita, tumayo si Jericho. Malamig ang kanyang boses. At ang sinabi niya ay yumanig sa buong korte. Ang aking ama ang tunay na makasalanan. Buong buhay niya, nagpanggap siyang banal habang ninanakaw ang pera ng simbahan at nakikipaglaro sa ibang babae. Niloko niya ang aking ina sa loob ng 30 taon. Hindi ko na makayanan ang kanyang pagkukunwari. Ang ginawa ko ay pagbibigay ng hustisya, isang pag-amin. Isang pag-amin na pinatay niya ang kanyang mga magulang at naniniwala siyang tama ang kanyang ginawa. Hinatulan ng korte si Jericho de la Cruz ng reklusyon perpetua. Sa desisyon, sinabi ng hukom, ang akusado ay plinano ng maigi ang pagpatay sa sarili niyang mga magulang. Sa loob ng 7 taon, nilinlang niya ang batas at ang lipunan. Ang kanyang motibo, kasakiman sa pera at posisyon, ay lubhang kasuklam-suklam. Noong 2014, isinara ang liwanag sa Dilim Christian Fellowship. Ang 2,000 timang taong kasaysayan nito ay nagwakas. Ang mga bangkay ni na Pastor Ruben at Pastora Elena de la Cruz ay hindi na natagpuan. Noong madaling araw ng Mayo 16, 2005, sa gitna ng dagat, isang pamilya ang gumuho. Ang pagkukunwari ng ama, ang pighati ng ina, at ang kasakiman ng anak. Ang 30 taong pagsasama ay nilamon ng dagat, isang katotohanang itinago sa loob ng 7 taon, sa likod ng maskara ng isang mapagmahal na anak. Ang aral ng kasong ito, gaano man katagal, ang katotohanan ay laging lilitaw.